Nakakita na ba kayo ng motor na pwedeng mag-ML? Yan may screen ko. Pwedeng mag-ML. Saan nakakita ng ganyang motor? Pwedeng mag-ML. Ito lang yan. Tagal ng traffic, di ka makausad, naipit ka. Asya, magparang ka muna. Grabe, mag-ML. Pwede mag-ML, guys. Nakakita ng ganyang motor. Antindi, oh. Nakakita na ba kayo ng motor na Edices na pwedeng mag-ML? Oo, ML Mobile Legends. Kung hindi pa, silipin natin ngayong araw itong ATR 160. Tara! Hindi pa nga tayo nakaka-move on, Edices. Doon sa aking previous vlog sa Battle of Adventure Scooter ay meron na namang bagong lumalabas ngayon sa market na talaga namang hindi magpapahuli kasi ito yung first ever na hybrid adventure scooter. Opo, tama yung narinig ninyo. Hindi na lang ngayon sa mga sasakyan or vehicle merong hybrid. Meron na din tayo ngayon sa mga motorsiklo. At yung hybrid niya, of course, nag-a-add para sa additional torque boost dito sa ating ATR 160. Nung una ko palang makita to, Edices, talagang umagaw na sa attention ko kasi parang yung X-Max at ADV pinagsama sa iisang motorsiklo. Tingnan nyo naman yung looks niya, talagang agaw pansin sa kalsada. Of course, meron tayong adjustable na windshield. Pwede mo siyang ibaba at pwede mo siyang itaas. At nakakatulong of course yan para sa ating ease kapag mahaba yung biyahe at hindi tayo bugbog sarado sa hangin. Meron din tayong mga projector na LED headlights. Tas medyo pointy yung kanyang pinaka-front looks. Dagdag nyo pa dyan, of course, ay meron din tayong LED na mga turn signals na nagpa-add lalo sa character dito sa motor na to. At ang maganda sa kanya, Edices, talagang masasabi mong adventure scooter dahil meron siyang spoke wheels pero tubeless tires. At the same time ay meron din siyang disc brake. Dual sport din yung ating mga tires dito. At ang pinakamahalaga ay naka-inverted telescopic port yung kanyang front suspension. We also have reflectors, added visibility at night at two-pot caliper. And of course, with ABS siya or anti-lock braking system. Na maganda sa kanya, harap at likod ay ABS na. Compare na limbawa dun sa kapatid niya na ADX na talaga namang nag-trending din before, meron din siyang traction control system. Ano masasabi nyo sa looks niya, Edices? Comment nyo nga sa ibaba. Okay, pakita naman natin sa inyo yung kanyang TFT display na. TFT display. So, dito yung fuel natin makikita, RPM, temperature ng motor, battery voltage, trip 1, trip 2, total odo natin, signal lights. Meron siyang menu, lalabas yung interface. Pwede mo siyang i-auto. Para kapag ka gumabi, magdidilim. Yes. Pagka maaraw, liliwan. Clock, brightness, units, information in mobile Bluetooth connection. TPMS, meron siyang abang. Sa future, baka mapalagyan na natin siya. Traction control. So, yung traction control, default siya ba yung open? So, pwede mo siyang i-close. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo kanina, Edices, sa pwede mag-ML, bali magda-download lang kayo ng application sa kanya, which is yung Carbit Ride. Pwede nyo na siyang i-connecta dito sa inyong ATR 160. And then, i-join mo yung connectivity niya. Tapos yun, connecting na. Ganun lang kadali. Mirror screen mo lang siyang ganyan. At ayun na, yung nakita ninyo. Nakikita mo na real time yung inyong smartphone screen doon sa meter panel ng ating motorsiklo. Pagdating sa looks, Edices, walang tulak-kabigin sa motorsiklo na to. Kasi kahit yung kanyang side profile, kung makikita ninyo, talagang pinag-isipan yung design niya. Gusto ko yung QJ motor dito na bilog. Ayan, no? Para talaga may pride of ownership, di ba? And of course, we have some upright sitting position. Kaya kahit mahaba yung biyahe, syempre comfortable tayo. And of course, we have an option na i-extend yung paa natin for a cruising style. Napaka-seamless nung pinakatapakan ng ating pillion ride. Kapag ka naka-close siya na ganyan, parang part lang siya ng assembly dito, pero pwede mo pala siyang buksan. And of course, malapad siya. Kasyang-kasya dito yung paa ng ating pillion ride. At the same time, super sturdy nung material na ginamit nila. And syempre, basic na basic sa mga motorsiklo, dapat meron din tayong kill switch sa side stand. Kapag naka-side stand tayo, hindi aandar yung motorsiklo natin or mamamatay siya kung naka-start yung motorsiklo natin para maiwasan natin na mapaandar siya nang naka-engage yung side stand at hindi tayo ma-aksidente. Ang seat height niya ay 770 mm. So, my height is just 5'4", pero kita nyo naman, abot pa rin natin siya. So, for Filipino riders at sa mga Asian height na kagaya ko ay pasok na pasok ang motorsiklo na ito. Even for lady riders, pwede nyo itong i-drive. Isa rin of course sa napakahalagang katangian ng isang adventure scooter ay yung mataas na ground clearance para syempre kapag medyo napasabak tayo sa mga off-road ay hindi sasayad yung ating pinaka-araro, di ba? So 165 mm yung kanyang ground clearance. Mataas na mataas yun compared sa average. So meron tayong peace of mind na kahit matataas yung humps ay kayang-kayang i-endure na itong motorsiklo na to. Very minimalist lang yung kanyang mga design dito. Gustong-gusto ko na naka-emboss yung 3D emblem na
ATR 160 dito, napaka-elegante niyan tignan. And of course, yung ating grab bar for our pillion ride. Super sturdy rin nung kanilang material na ginamit. And yung design niya, rugged. Hindi siya all the way dito, parang dalawang sungay lang. Punta naman tayo dito sa likurang bahagi niya, Nedicens. Ito, very minimalist lang yung approach nila pagdating sa taillight. And dahil adventure scooter, yung style niya dito na nakahiwalay na turn signals, na retain, and LED na rin po yan. Plus, reflector and plate light na LED na rin. Ay, isa sa maganda sa kanya, Nedicens, hindi papahuli yung kanyang suspension sa likod. Kasi kung makikita ninyo, may sub-tank. Debaso yung kanyang suspension sa likod. And of course, di lang yan basta sub-tank ha. Adjustable yan for the rebound. Depende sa ikakarga ninyo kung palagi kayo may OBR or kung magpapalagay kayo ng top box. 13 inches yung wheels natin sa likod habang 14 inches naman yung wheels sa unahan. Perfect yan for mga adventure scooter. And of course, dahil adventure scooter yung dala ninyo, dapat meron kayong laging baon na tire sealer and inflator para just in case man, di ba, di natin masabi kung ano yung masagasaan natin, ma-flat man yung gulong ninyo, ay pwedeng-pwede ninyo siyang hanginan at takpan yung butas gamit itong Extreme 1 tire sealer and inflator. So, lagi tayo may baon nito. Of course, Nedicens, ay keyless na rin po itong motorsiklo na to. At the same time, medyo kakaiba tong kanyang pinaka-remote to. Hindi ako nakakita ng ganitong shape, parang sungay ng rhino. Tapos, pwede mo din siyang pindutin at meron siyang physical key para just in case man na gusto mong buksan yung inyong upuan, ay meron kang option na susian siya doon sa may bandang likod. And of course, dito mo na lang din bubuksan yung inyong fuel tank. Speaking of fuel tank, meron tayong fuel tank capacity dito na 8 liters at meron tayong average fuel consumption na 45 kilometers per liter. For its category, it's very decent sa fuel consumption. For the seat, kagaya ng pinakita ko sa inyo, ay pwede nyo susian, pwede nyo din dito pindutin. Meron siyang seat button dito. Pag pinindot mo, ay bubukas yung kanyang seat. Pwede din na dito mo na siya directly buksan. Actually, ganito din yung sa kotse ko eh. One click lang eh, sobrang bilis. Ayun oh, bukas na siya. At kapag binuksan mo siya, nag-i-stay siya into place. Para kung may ginagalaw ka dyan, ay hindi ka malaglagan ng upuan mo. Kasi minsan nakaka-irita eh, may hinahanap ka na malaglag yung upuan mo. So ito, naka-stay lang siya into place. And of course, may kasama na rin siyang mga basic tools. Dito naka-pwesto yung kanyang fuse. Pero pwede mo rin siyang lagyan ng tools dito. 14 amps yung kanyang battery kasi nga hybrid, di ba? So nag-a-add siya ng torque boost sa motorsiklo. At the same time, kailangan natin ng malakas na baterya. Tingnan nyo, itong pwesto na to, baterya lang. Medyo malaking baterya talaga to, no? Kasi usually, ang mga motorsiklo, parang ganito lang kalaki yung pinakalalagyan ng battery. Itong isang to, itong buong to, ganun kalaki yung kanyang battery. Ito yung kanyang seat storage, Nedicens. Hindi ko sure kung kakasya dito yung half-face helmet, pero yung full face, palagay ko ay hindi kakasya dito sa kanyang seat storage. Pero meron naman tayong mga pwedeng pagsabitan dito ng inyong helmet kung sakali man naiiwanan nyo siya. Testing natin. Half-face. Pag ganito. Kasha! Pagdating sa seat, napaka-elegante ng seat niya. Two-toned. Ayan, no? Kung makikita nyo, meron tayong gray dito and then dark gray naman dito sa may part na ito. So, may stitches din siya kaya nakakapagpa-add ng luxurious feel sa motorsiklo na to. Ang sarap ng touches niya. Pati yung upholstery niya is very generous for the rider. And for the pillion ride, kahit malayo yung inyong pupuntahan, malaki din yung space na nakalaan para sa kanya. So, punta naman tayo dito sa kanyang right side, Nedicens. Dito natin makikita yung napaka-bulky niya na tambucho. Ayan, no? Ang ganda nyo. And adventure scooter na talaga yung style niya. Ayan, no? Makikita nyo, dito lang sa part na to yung pinaka-heat guard. Meron tayong stainless material dito. And of course, meron din tayong black trims for the end cap. Liquid cooled na rin po siya. Para gaano kahaba yung biyahe, secure natin na hindi siya mag-overheat. Bukod dito sa kanya napaka-rugged na naked handlebar na Nedicens, kinumpleto na talaga nila kasi meron siyang stop and start system. Ayan yung kapag ka naka-engage, within 5 seconds, hindi mo pinipigayin yung throttle, mamatay yung engine para makatipid tayo ng gasolina. And then, di mo na kailangan i-push start ulit, twist mo lang to, aandar na. Dito mo rin i-configure yung inyong pinaka-screen, high beam and low beam. Pakinggan na natin ang busina niya. Bukod dito sa pinaka-handbrake ito, meron siyang pinaka-park brake para sa sasakyan. And adjustable yung kanyang mga brake levers. Ito na yung inaantay ng lahat. For the engine, meron tayong 160cc displacement, single overhead cam, and 4 valves na siya. If you compare it to ADX, 2 valves yon, which is, ang maganda naman doon ay nagre-result siya into fuel efficiency. But this time, if you're looking for power, ay 4 valves na po ang isang to. We can expect a maximum power of 12 kilowatts at 8,500 RPM and a maximum torque of 50 Nm at 6,000 RPM. Actually, isa to sa pinakamalakas sa kategory niya for adventure scooter. Siguro nga dahil sa kanyang hybrid engine. 58.5 by 57.9 mm naman na kanyang bore and stroke at meron tayong wheelbase na 1,325 mm. Ano namang nakikita nyo sa screen na kanyang overall dimensions. Meron tayong available colors na black, silver, gray, and red. Alin sa mga kulay na yan ang gusto niyo, Nedicens? Comment nyo nga sa ibaba. And ang maganda sa kanya, Nedicens, ay meron siyang mga front pockets
lights. Dalawa yan left and right. Parehas may takip. So dito sa kabila, mas spacious siya kasi dito sa kabila ay meron tayong USB ready at hindi lang yan Ngayon lang ako nakakita ng merong Type-C. Type-C papuntang lightning cable o kaya Type-C to Type-C. Ito pa lang yung nakikita kong motorsiklo na may Type-C ready na USB dito. And of course, syempre, moment of truth. Tingnan natin kung kakasya ba yung ating iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. Mukhang maliit, no? Pero kasyang-kasya. Pwede mo i-charge yung inyong smartphone while driving. Siyempre, kung nakakonect nga yan doon, kahit nagda-drive ka pa, makikita mo pa rin naman yung inyong Google Maps or Waze or yung pinapahinggan ninyong Spotify doon sa pinaka fully digital meter panel natin. O, convince na ba kayo sa mga specs and features niya, netizens? Ang tanong, magkano nga ba ang presyo nitong QJ Motor ATR 160? Ito ngayon ay merong SRP na 159,900 pesos. So, itong binablog natin ngayon ay dito sa Bristol, Caloocan, at pwede nyo hanapin si Sir Albert. Happy New Year! Magkano po ba kapag nag-financing sila neto? Pag nag-financing tayo, sir, magto-total cash out tayo ng 56,158. Propose na yun ng DP, chattel mortgage, LTO, tsaka insurance. Meron din tayo terms sa 1 year, 13,219. Sa 2 years naman, 7,569. Then sa 3 years po is 5,792. Okay. Thank you, sir. At ayan na nga, netizens, ang inyong most requested na QJ Motor ATR 160. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya sa presyo niya? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Gusto nyo bang i-compare natin siya sa iba pang mga ADV scooter sa market ngayon? Comment nyo lang dyan sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.